Maaga pa, pero abala na ang mga tao sa garahe ng isang taxi company. Si Amanda, nasa 24 na taong gulang pa lang. Pero heto siya at magkakalahating oras nang nag-aayos ng makina ng pinapasadang taxi. Nang ilang sandali pa, ay narinig niya ang isang tinig. Amanda, ang aga mo namang kalikutin yan. May problema ba? Baka kailangan mo ng tulong. Tumayo si Amanda. Pinunas ang pawis sa noo bago hinarap ang lalaki. Hawak niya pa rin ang basahan at ang toolbox. Salamat Ben, pero tapos na. Naayos ko na. Nagka-problema lang ang ignition kaya pinalitan ko ang plugs. Sandali lang, maghuhugas lang ako ng kamay. Tapos sabay na tayong mag-almusal. Nagugutom na rin ako. Kunin mo yung bag ko dyan sa likod. May dala akong pagkain. Kagabi ko lang niluto yan. Iba ka talaga Amanda. Ang sarap mong magluto. Magaling na mekaniko at maganda pa. Sayang, kasal na ako. Samantalang yung nobyo mo, sira ulo. Dapat yung mga babaeng tulad mo ang dapat na minamahal at iniingatan. Napabuntong hininga na lamang si Amanda. Naupo siya sa tabi ni Ben bago humigop ng kape. Pasensya ka na sa sasabihin ko Ben, pero para sa akin, pare-pareho lang ang mga lalaki. Sa una ka lang mamahalin, pero kapag na-inlove ka na sa kanila at nakuha ng gusto sa'yo, maglalaho na parang bula. Hindi ko kailangan ng lalaki sa buhay ko. Mag-iipon ako ng pera at isisilang ko ang aking anak. Palalakihin ko siya ng mag-isa. Basta, wag mong sasabihin kay Mr. Cruz na buntis ako. Dahil siguradong tatanggalin niya ako sa trabaho. Tumango lamang si Ben. Magsasalita pa sana ito nang biglang tumunog ang radyo ni Amanda. Ayon sa dispatcher ay mayroon na daw nag-book na kliyente at siya na ang sunod sa pila. Una na ako Ben, nakangiting wika ni Amanda bago pinaandar ang taxi. Sa totoo lang ay nai-enjoy niya ang pagtatrabaho bilang taxi driver. Hindi siya nagsasawa dahil araw-araw iba't ibang klase ng tao ang kanyang nakakasalamuha. Marami siyang oportunidad na makipag-usap at marinig ang iba't ibang kwento ng bawat pasahero. Pero kung sakaling may nakapagsabi sa kanya na darating ang araw na magtatrabaho siya bilang taxi driver ay baka hindi siya naniwala. Si Amanda ay lumaki sa tabing dagat. 5 taong gulang pa lamang siya noong pumanaw ang kanyang ina dahil sa cancer. Hindi niya na rin nakilala pa ang kanyang ama. Kaya mula noon, ang lolo at lola niya ang tumayo niyang mga magulang. Masaya ang buhay ni Amanda noon. Simple ang kanilang pamumuhay. Maraming kaibigan at talagang nagtutulungan ang mga tao. Sa halip na gawaing bahay ay mas nakahiligan niya ang mga trabaho na panlalaki na kadalasang ginagawa ng kanyang lolo. Tulad na lamang ng pag-aayos ng mga sirang gamit sa bahay. Mayroong lumang kotse ang lolo niya, kaya tuwing walang pasok ay tinuturuan siya nito kung papaano ayusin ang makina ng sasakyan. Maging ang pagmamaneho ay natutunan ng dalaga sa edad na 16. Kaya hindi na rin nakapagtataka na agad siyang pumasa noong kumuha ng driver's license exam sa edad na 18. Hindi nagtagal ay napagpasyahan niyang makipagsapalaran sa syudad. Napagtanto niyang kakaunti lamang ang hanap buhay sa kanilang lugar. Yung mga kasing edad niya ay nagsisialisa na rin bago pa mag-asawa ng taga roon. Noong magpaalam si Amanda ay sinuportahan siya ng kanyang lolo at lola. Nagbigay pa nga ang mga ito ng sapat na pera upang mayroon siyang pamasahe at allowance habang naghahanap ng trabaho. Pagdating sa syudad ay agad siyang nagrenta ng isang maliit na kwarto malapit sa restaurant na kanyang ina-applyan bilang waitress. Pumayag siya kahit below minimum ang sweldo, total ay kailangan niya ng trabaho at experience. Subalit hindi niya nagustuhan ang trabahong iyon dahil halos maghapong nakatayo. Masakit sa binti at likod, lalo na kapag maraming customer. Pero kailangan niyang magtiis dahil kailangan niya ng pera. Hindi nagtagal ay unti-unti na rin siyang nasanay sa pag-waitress. Hindi niya alintana ang pagod sa buong maghapon. Hanggang napansin niya ang lalaki na regular kumakain doon ng pananghalian.
Ang hindi alam ni Amanda ay siya talaga ang pakay ng binata. Sinasadya nitong kumain roon upang masulyapan ang magandang waitress. Madalas, si Amanda ang nagsiserve ng order ng binata at mula sa simpleng ngiti at kumustahan ay naging magkaibigan sila. Sandro ang pangalan ng lalaki at nagtatrabaho siya bilang manager sa malapit na travel agency. Nakatira si Sandro sa bahay ng kanyang mga magulang na parehong nagtatrabaho sa bangko. Ordinaryo lamang ang kanilang pamilya, nagtatrabaho upang mabuhay at kung may sobra ay saka bibili ng luho. Hindi nagtagal, mas lumalim pa ang pagkakaibigan ni Amanda at Sandro. Nagde-date sila at tuwing gabi ay hinahatid siya ni Sandro pauwi ng apartment. Maayos naman ang kanilang relasyon. Nagkakasundo sila sa maraming bagay kaya sumagi rin sa isip ni Amanda na siguro'y hindi magtatagal ay magpo-propose na ito, lalo na't marami ng sinasabing plano para sa kanilang kinabukasan si Sandro. Ngunit isang araw, nang malaman ni Amanda na siya ay nagdadalang tao, ay natakot siyang ipaalam kay Sandro ang bagay na ito, lalo na't hindi pa sila kasal. Wala pa rin sa usapan nila ang magkaanak. Gayunpaman, naisip niyang ipaalam rito ang lahat upang makita kung ano ang magiging reaksyon nito. Hindi agad nakasagot si Sandro. Halata rin ang pagkadismaya sa mukha nito. Hindi ka ba masaya na magkakaanak na tayo? Okay lang naman sa akin kahit simpleng kasal na lang para hindi na magastos. Ang mahalaga naman makaraos tayo bago pa lumaki ang tiyan ko. Amanda, siguro nga'y tama ka. Medyo nagulat lang ako dahil bigla nang nangyari. Akala ko umiinom ka ng pills. Pero huwag kang mag-alala, kakausapin ko ang aking mga magulang. Ipapaalam ko sa kanila ang lahat. Wika ni Sandro. Pero mula noong gabing iyon ay hindi niya na ito muli pang nakausap. Hindi na rin ito kumakain sa restaurant at hindi na matawagan ni Amanda. Wala nang magawa si Amanda kung hindi ang umiyak. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang hindi nagparamdam si Sandro. Hindi na ba siya nito mahal? Nang sumunod na linggo, isa sa kanyang mga katrabaho ang nakapagsabi ng hindi magandang balita. Amanda, huwag kang mabibigla. Nakita ko si Sandro sa mall nung isang araw. May kasamang ibang babae at mukhang magkasintahan sila. Nung namukhaan niya ako ay dire-diretso siyang naglakad papalayo. Alam kong mahirap para sa'yo, pero sa tingin ko, nakahanap na siya ng iba. Kaya mag-move on ka na. Salamat Mary Ann, pero baka nagkamali ka lang. Baka pinsan niya yon o kaibigan. Kailangan ko siyang makausap, kundi baka masiraan ako ng ulo. Sinamahan siya ni Mary Ann na maghintay sa tapat ng opisina ni Sandro. Halos 2 oras din silang nagmamatsyag hanggang lumabas ito, pero kasama niya ang parehong babae. Sweet na sweet sila at hindi may pagkakailang mayroon nga silang relasyon. Pinagbuksan pa siya ni Sandro ng pinto ng kotse. Papaalis na sana ang mga ito nang biglang humarang si Amanda sa daan. Nagsisigaw siya sa sobrang galit kaya napilitang bumaba si Sandro. Napakasama mo, Sandro. Paano na ako? Hindi ka ba nahihiya sa ginawa mo? Manluloko ka. Amanda, pasensya ka na. Pero si Fatima ang pakakasalan ko. Ang mga magulang ko ang nagdesisyon sa bagay na ito. Pinagbawalan nila akong makipagkita sa'yo kaya kung pwede, umalis ka na. Huwag ka nang mag-iskandalo pa rito. Tapos na tayo. Mahinang sabi ni Sandro pero nanggigigil ito. Malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Sandro. Anong sabi mo? Pero buntis ako at ikaw ang ama. Ano na lang ang gagawin ko ngayon? Wala ka bang pakialam? Galit na sabi ni Amanda. Hindi ko rin alam, pero siguro pumunta ka sa ospital para solusyonan yung problema na yan. Ano bang mahirap doon? Tsaka huwag kang sumigaw. Umalis ka na lang. Ilang sandali pa ay bumaba na rin si Fatima. Sa itsura nito ay mukha siyang mayaman. Sandro, sino yung babaeng kausap mo? Wala naman, Fatima.
Akala niya magkakilala kami. Ah, ganun ba? Miss, pwede bang sa susunod wag kang mag-iskandalo sa gitna ng daan? Kundi ipapadampot kita sa mga pulis. Ikakasal na kami ni Sandro at akin lang siya. Wika nito bago muling sumakay sa kotse. Wala nang nagawa pa si Amanda. Gusto niyang sabihin sa babaeng yon na buntis siya at si Sandro ang tatay ng bata. Pero mukhang kahit ano ang sabihin niya ay hindi naman ito maniniwala. Sa kabila ng pinagdadaanan ay araw-araw pa ring sinisikap magtrabaho ni Amanda. Halos 1 linggo na rin siyang umiiyak. Sumagi sa isip niya na ipalaglag ang bata, pero natatakot siya. Papaano kung magkamali ang doktor at hindi na siya muling magbuntis? O kaya naman, papaano kung duguin siya ng duguin hanggang malagutan ng hininga? Isa pa, baka hindi siya patulugin ng kanyang konsensya habang siya ay nabubuhay. Sa gitna ng problemang iyon, dumating ang kapitbahay niyang si Ben. Nagtatanong ito ng gamot para sa sakit ng tiyan. Ilang oras na daw masakit ang tiyan ng kanyang anak. Pinuntahan ni Amanda ang anak ni Ben. Naroon din ang asawa nito na halatang alalang-alala. Pinainom nila ng tsaa at hinilot-hilot ang kamay at paa ng bata hanggang unti-unti nang dumigay at ilabas ang masamang hangin. Matapos noon ay ikinuwento ni Amanda sa mag-asawa kung ano ang nangyari sa kanya. Napailing na lamang si Ben bago nagsalita. Sira ulo talagang lalaking yon. Ano naman ang balak mo ngayon? Nitong mga nakaraang araw, late na akong pumapasok at lagi pa akong nasusuka. Kaya sa tingin ko, pag nakahalata ang may-ari ay sisisantehin ako. Baka bumalik na lang ako sa probinsya. Nandun naman ang lolo at lola ko pero hindi ko alam kung anong mukha ang ihaharap ko sa kanila. Nahihiya ako sa ginawa ko. Hindi ko alam kung paano pa ako mabubuhay. Lumuluhang wika ni Amanda. Alam mo, sa tingin ko, kung uuwi ka sa inyo ay hindi naman masusolusyonan ang problema mo. Ano bang gagawin mo doon? Magtatanim at mangingisda? Paano ka magbubuhat ng mabigat o yuyuko ng matagal gayong buntis ka? Di ba ang sabi mo, mayroon ka namang lisensya? Bakit hindi mo subukang mag-apply sa taxi company? Kulang kami sa driver ngayon. Tamang-tama, pwede kitang i-rekomenda. Pero wag mo kong ipapahiya ha? Ang gusto ni Mr. Cruz, maagang pumasok. Tsaka malaki naman ang kikitain mo basta masipag ka. Kapag lumaki na ang tiyan mo, hindi ka na makakapagtrabaho. Salamat Ben. Salamat din Lisa. Gustong-gusto ko rin talaga ang magmaneho ng kotse kaya siguradong sisipagan ko. Walang anuman Amanda. Malalampasan mo rin ang problemang yan. Tsaka wag mo nang iyakan ng lalaking yon. Hindi niya deserve ang luha mo. Sa halip na magmukmok, ipakita mo sa kanya na hindi siya kawalan. At saka kapag isinilang mo na ang batang yan ay siguradong mapapawi rin ang lahat ng hirap at sakripisyo mo. Tsaka nandito naman kami ni Ben. Tutulungan ka namin. Nakangiting wika ni Lisa habang hinahaplos ang kamay ni Amanda. Nang sumunod na araw ay nag-apply si Amanda pero hindi kumbinsido si Mr. Cruz. Luma na ang mga taxi na imamaneho mo. Paano kung magkaaberya sa daan? Yung mga mabibigat na bagahe ng ibang customer baka mahirapan kang buhatin. Huwag po kayong mag-alala. Sanay naman po ako sa pag-aayos ng kotse. At yung sa bagahe naman, laking probinsya ako kaya walang problema. Nagbigay si Mr. Cruz ng 1 linggong probation period para kay Amanda bago niya itong gawing regular, lalo na't siya lamang ang babaeng taxi driver doon. Sa isip-isip ni Mr. Cruz, kung hindi lamang ito inirekomenda ni Ben ay talagang hindi niya tatanggapin. Sinamantala ni Amanda ang pagkakataong iyon upang maipakita kay Mr. Cruz at sa iba pang driver na kayang-kaya niyang magmaneho at ayusin ang problema sa makina ng kotse. Naging abala si Amanda sa trabaho, kaya naman wala rin siyang panahon para umiyak at isipin ang panloloko ni Sandro. Natutuwa rin siya dahil sa wakas, makakaipon na siya ng pera paunti-unti. Nagsusuot siya ng malaking damit o makapal na jacket, nang sa gayon ay hindi mahalata ang unti-unting paglaki ng kanyang tiyan.
Dahil regular na sa pamamasada ng taxi ay nagagawa niyang mag-request ng oras ng pasok. Minsan, pinipili niyang mag-duty ng hapon hanggang gabi para mahaba-haba naman ang kanyang tulog kinabukasan. Ang tanging inaalala ni Amanda ay si Mr. Cruz. Lagi itong humihingi ng report. Bukod sa GPS ng taxi ay gusto rin itong maglagay ng kamera kung saan makikita kung papaano nakikipag-usap ang driver sa customer. Mayroon kasing isang pangyayari na may nagdemandang customer dahil nawalan daw ng pera nang makatulog sa sinasakyang taxi. Noong araw na iyon, ang customer na natapat kay Amanda ay nagpapahatid sa dulong bahagi ng syudad. May kalayuan pero nangako naman na magdadagdag daw ng bayad dahil malabo nang makapick up si Amanda ng pasahero pabalik. Habang nagmamaneho patungo sa customer ay kinikwenta ni Amanda kung magkano kaya ang kikitain niya sa araw na iyon. Sana ay makabili na siya ng crib at ilang gamit ng baby. Pagdating sa pick-up location ay nagulat si Amanda dahil sa laki ng mansyon kung saan nagaganap ang party. Lasing na ang customer na nag-book at hindi na ito magkandaog-gaga o makapagsalita ng maayos. Kaya sa huli, napagpasyahan ng mismong may-ari ng bahay na huwag na itong pasakayin ng taxi. Wala nang nagawa si Amanda kung hindi ang magmaneho papalayo sa lugar na iyon. Inis na inis siya dahil sayang ang gas at oras niya papunta roon. Siguradong sesermonan siya ni Mr. Cruz pero hindi niya naman kasalanan kung bakit nag-cancel ang kliyente. Maya-maya ay bumuhos na rin ang malakas na ulan. Medyo mahirap pa namang magmaneho dahil pailan-ilan lang ang street light sa daang iyon. Nang mapansin niyang isang lalaki, nakahiga ito sa gilid ng kalsada. Hindi naman matiis ni Amanda na lampasan ang lalaking iyon. Noong unay inisip niya na baka galing ito sa party at dahil sa kalasingan ay hindi na alam kung ano ang ginagawa. Nagsuot lang siya ng sombrero bago dali-daling bumaba ng taxi. "Sir, okay lang po ba kayo? Baka gusto niyong sumakay ng taxi para hindi kayo mabasa ng ulan." "Tulungan mo ako." Bulong ng estranghero bago tuluyang nawalan ng malay. Inamoy-amoy ni Amanda ang lalaki pero hindi naman ito amoy alak kaya naisip niya kung ano kayang nangyari dito. Sinampal-sampal niya ang mukha nito upang magising. "Sir, gumising kayo. Hindi ko kayo kayang isakay ng kotse ng mag-isa." Pero hindi ito nagising, kaya kahit mahirap ay sinikap ni Amanda na hilahin ang lalaki maisakay lamang sa kotse. Napagpasyahan niyang dalhin ito sa pinakamalapit na ospital na kanilang madadaanan. Pero dahil sa madilim at madulas na daan ay hindi niya magawang bilisan ang pagmamaneho. Pagdating sa ospital ay inasikaso sila agad ng medical staff sa emergency. Pero nagkamalay na ang pasyente at nasambit nito ang kanyang pangalan. Siya raw si Louie. Agad namang nagpaalam si Amanda nang sabihin ng doktor na sila na ang bahala sa pasyente. Dali-daling nagmaneho pabalik sa taxi company si Amanda dahil siguradong galit na si Mr. Cruz. Lalo na't nakikita nito ang kanyang lokasyon, maging ang kanyang pasahero kanina. At hindi nga siya nagkamali. Pagkakita sa kanya ni Mr. Cruz ay nakakunot na ang noo nito. "Amanda, kung sino-sino ang isinasakay mo sa taxi. Aba, baka nakakalimutan mong negosyo ito at hindi charity. Kailangang bayaran mo ang gas na naubos mo, maging ang kikitain sana ng taxi ngayong araw na ito." Ipinaliwanag ni Amanda ang sitwasyon na kaya nag-cancel ang customer ay dahil sa kalasingan at ang lalaking isinakay niya ay tinulungan niya lang na madala sa ospital. "Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, basta ikakaltas ko ang lahat sa sahod mo. Para di na maulit ang ganito. Linisin mo ang kotse bago igarahe." Wika pa ng matandang kahaman sa pera. Habang nililinis ang sasakyan ay masama ang loob ni Amanda. Iniisip niya na sa kabila ng pagtulong na kanyang ginawa ay sermon at kaltas pa sa sweldo ang napala niya. Pag-uwi ng bahay ay nagpalit lamang si Amanda ng damit, kumain ng tinapay at uminom ng gatas bago matulog. Pakiramdam niya ay naubos ang kanyang lakas noong araw na iyon. Kinaumagahan,
Nang magising si Amanda ay nakarinig siya ng magkakasunod na katok sa pintuan. At nang buksan niya iyon ay laking gulat niya nang makita ang 3 lalaki na nakasuot ng formal na damit. Ang 2 sa kanila ay halatang bodyguard at ang 3 naman ay ang kanilang amo, matandang lalaki na mukhang istrikto. Pumasok ito sa loob ng apartment bago bumati ng magandang umaga. "Ikaw ba si Amanda? Ikaw ang nagligtas sa aking anak nang makita mo siya sa lansangan para dalhin sa ospital. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil hindi mo siya hinayaang mamatay ng ganoon na lang." Wika nito bago iniabot ang isang sobre na halatang naglalaman ng maraming pera. "Pasensya na po pero hindi ko yan matatanggap. Kahit sino naman ang nasa posisyon ko ay ililigtas ang lalaki na halatang pinagtulong-tulungang bugbugin. Pero pwede ko po bang malaman kung papaano napunta ang anak niyo sa lugar na yon?" Hindi agad nakapagsalita ang matanda. Nag-isip muna ito bago napagdesisyon ng sabihin kay Amanda ang kanyang nalalaman. "Nakidnap ang aking anak ng mga kawatan. Ilang araw din siyang nawawala, buti na lang at nagawa niyang makatakas. May nabanggit ba siya sa'yo bago mo siya dinala sa ospital?" "Wala po. Nawala na siya ng malay at nasambit niya lang ang kanyang pangalan noong nasa ospital na kami." "Ah, ganun ba? Sige, kunin mo na itong pera. Para sa'yo talaga yan." Nakangiting wika ng matanda bago inilapag ang sobre sa mesa. Matapos noon ay nagpaalam na ito. Nang sumilip si Amanda sa bintana ay hindi siya makapaniwala. Maraming itim na sasakyan ang nakapila sa labas at nang silipin niya ang laman ng sobre ay napakaraming pera noon. Subalit hindi mapakali si Amanda. Unang-una, ang matandang kausap niya kanina ay hindi naman kamukha ni Louie. Sa itsura nito ay parang walang kalungkutan o panghihinayang sa nangyari sa kanyang anak. Parang naniniguro ito at halatang may itinatago. At ikalawa, papaano nito nalaman kung sino siya at saan siya nakatira ng ganoon kabilis? At ang ikatlo, bakit siya pinuntahan nito para bigyan ng ganoon kalaking halaga ng pera? Naisip niyang baka hindi iyon pasasalamat kung hindi suhol para manahimik siya sa mga nangyari. Siguro dapat akong pumunta sa ospital para i-check si Louie. Kailangan kong malaman kung anong nangyari sa kanya. Buti na lang day off ko. Mamaya na lang ako mag-grocery pagkagaling ko sa ospital. Subalit, pagdating niya roon ay hindi siya pinayagang makita ang pasyente. Pilit siyang nakiusap sa nurse. Pero nang makita siya ng doktor ay sinabi nitong hindi pwedeng bisitahin si Luis Suarez dahil nasa ICU ito matapos makoma. Lalong nagtaka si Amanda dahil sa pagkakatanda niya ay hindi naman ganoon kalala ang pinsala ni Louie. Sa katunayan, noong nagkamalay ito sa ospital ay nagawa niyang magsalita at tumayo ng mag-isa. "Dok, ano na pong lagay niya ngayon?" Muli niyang tanong sa doktor pero hindi na ito sumagot. Ayon sa nurse ay talagang abala raw ang doktor sa dami ng pasyente kaya medyo mainit rin ang ulo. Palabas na sana si Amanda ng ospital nang pasimple siyang hilahin ng nurse patungo sa isang hallway. "Miss, hindi totoo ang sinabi ng doktor. Ikaw ba ang kasintahan ng pasyente? Baka ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Ako ang nag-a-assist sa doktor at alam kong hindi na koma si Louie. Nakita ko may itinuturok sa kanyang pampatulog. Hindi ko alam kung para saan at bakit niya ginagawa yon pero kanina dumating ang isang matandang lalaki. Mukhang mayaman at parang tatayata ng pasyente. Kitang-kita ko, inabutan niya ng makapal na envelope ang doktor at nasisiguro kong pera ang laman noon. Dodoblehin niya daw yun basta siguruhin lang na hindi lalabas ng ospital ang pasyente. Tsaka nung chinek ko yung status ng pasyente nung dalhin mo siya dito, hindi naman ganun kalala ang kanyang tinamong sugat. Siguro kaya yun nagawa ni Doc dahil sa bisyo niya sa kasino. Ang balita rito sa ospital, baon na siya sa utang. O sige na, basta huwag ka nalang maingay. Baka sisantehin nila ako kapag nalaman nilang nagbigay ako ng impormasyon ng pasyente at siniraan ko pa ang doktor.
Wika ng nurse bago dali-daling umalis sa takot na may makakita sa kanila. Hindi malaman ni Amanda kung ano ang kanyang gagawin matapos matuklasan ang bagay na iyon. Napakamot na lang siya sa ulo. Hay nako, ang dami-dami ko ng problema sa buhay tapos ngayon nagagawa ko pang problemahin ang buhay ng ibang tao. Ano ka ba naman Amanda? Gumising ka nga. Buong magdamag ay iniisip niya kung ano ang dapat niyang gawin upang matulungan si Louie. O kung dapat ba siyang makialam sa buhay nito, gayong mukhang mayaman at makapangyarihang tao ang kanyang makakalaban kung gagawin niya iyon. Naisip niyang i-report sa mga pulis ang nangyari, pero baka kasabwat pa ang mga ito. Ang mga mayaman at makapangyarihang tao ay kayang suhulan ang sinumang naghahangad ng malaking halaga ng pera. Napag-alaman niyang Maylin ang pangalan ng nurse, kaya naman nang tumawag siya sa ospital ay ito ang kanyang hinanap. Napagkasunduan nilang magkita ng personal. Pasensya ka na Miss Maylin, wala na talaga akong ibang malapitan. Baka kapag naikwento ko sa ibang tao ay hindi naman sila maniwala sa akin. Kaya nagmamakaawa ako sa'yo. Tulungan mo naman akong iligtas si Louie. Kahit ilabas mo lang siya ng ospital, ako nang bahala sa kanya. Pero, paano ko siya ilalabas ng ospital? Wala siyang malay. Maikling sagot ng nurse. Pero, huwag kang mag-alala. Amanda, gagawa ko ng paraan. Pero, hindi ako nangangako sa'yo na magtatagumpay ito ha. Sa Sabado, naka-night shift ako. Kakaunti lang naman ang naka-duty ng ganong araw. Tapos ang doktor ni Louie ay naka-day off naman ng linggo. Kaya mayroon tayong window hours na ilang oras din. Bababaan ko ang dosage ng gamot na ituturok ng doktor para magkamalay siya kahit papaano. Tsaka isasakay ko na lang siya sa wheelchair pero siguradong mawawalan ako ng trabaho kapag nahuli ako. Lalo na't may CCTV sa ospital. Ang magagawa ko lang ay gisingin si Louie at utusan siyang magtungo sa emergency exit. Tapos, ikaw nang bahala, Amanda. Salamat, Maylin. Hinawakan ni Amanda ang kamay nito bago muling nagsalita. Sa totoo lang, wala akong alam na lugar kung saan ko siya dadalhin, pero bala kong iuwi muna siya sa bahay. Ang tanging ipinagdarasal ko lang, sana kapag nagkamalay si Louie ay naaalala niya ang lahat. Pupunta kami sa abogado o kung sino mang makakatulong sa kanya para i-report ang lahat ng nangyari. Mula noong araw na iyon ay palagi nang magkausap si Amanda at Maylin. Pareho silang kinakabahan sa mangyayari pero bahala na. Paano kung pagdating sa apartment ay kung anong mangyari kay Louie at ako ang mapagbintangan? Bulong ni Amanda sa sarili pero dahil nakaplano na ang lahat ay wala nang atrasan. Sabado ng gabi. Pagkatapos ihatid ang huling pasahero, pinatay ni Amanda ang kamera ng taxi. Nagsuot siya ng jacket at naglagay na rin ng face mask at sombrero. Bago naghintay sa likurang bahagi ng ospital. Subalit, ayon kay Maylin ay wala pa ring malay si Louie. Kaya naman, kinailangan ni Amanda na pumasok sa loob upang siya mismo ang magsakay at magtulak sa wheelchair. Tinulungan siya ni Maylin dahil wala namang kamera sa parteng iyon ng ospital. Tanging sa front desk, cashier at nurse station lamang meron. Kadalasan, kapag anoong madaling araw na tulog na ang mga pasyente, pati na rin ang mga doktor at ibang nurse na naka-duty, lalo na kung wala namang emergency patients. Nang maisakay nila si Louie sa kotse ay nagpaalam na si Amanda at Maylin sa isa't isa. Mag-iingat kayo, Amanda. Heto nga pala ang bag na naglalaman ng ilang gamot na maaaring makatulong sa kanya. May inilagay na akong instruction sa papel kasama ng mga gamot. Tawagan o i-text mo lang ako para i-update ako ha. Sige Maylin, maraming salamat. Mag-iingat ka rin. Wika ni Amanda. Lumingalinga muna siya sa paligid bago pinaandar ang taxi. Pagdating niya sa tapat ng apartment ay agad niyang tinawag ang kapitbahay na si Ben. Ben, kailangan ko ang tulong mo. Hindi ko mabuhat ang kasama ko paakyat sa apartment.
Nagulat si Ben nang makita ang walang malay na lalaki na nakasuot pa ng hospital gown, pero sa halip na magtanong ay binuhat niya ito hanggang sa unit ni Amanda. Sino ang lalaking yan at bakit mo siya dinala dito? Tsaka, bakit iniuwi mo ang taxi? Siguradong masesermonan ka ni Mr. Cruz. May nakakita ba sa'yo? Walang nakakita sa akin. Tsaka pinatay ko rin ang camera ng taxi, pero bubuksan ko rin maya-maya. Tsaka wag mo kong pag-isipan ng masama, Ben. Iniligtas ko lang ang buhay ng lalaking ito. Naniniwala naman akong mabuti kang tao, Amanda. Pero sana hindi ako madamay sa kalokohan mo. Alam mo namang may asawa at 2 anak akong binubuhay. Pangako, wala akong pagsasabihan at ayaw ko na ring malaman ang kahit na anong detalye tungkol sa lalaking kasama mo. Sige Ben, salamat. Aalis muna ako para ihatid itong taxi. Maayos namang naihatid ni Amanda ang taxi. Hindi na rin nagtanong pa ang gwardya. Isa pa ay wala na rin si Mr. Cruz kapag ganoong oras. Sumakay na lamang si Amanda ng bus pa uwi, pero pagdating niya sa apartment ay wala pa ring malay si Louie. Ano na lang ang gagawin ko ngayon? Paano na lang kung malaman ng mayamang matanda na nandito si Louie? Baka kung anong gawin niya sa akin. Bulong ni Amanda sa sarili habang pinagmamasdan ang mukha ni Louie na noon ay namumutla pa rin. Nakatulog si Amanda at nang magising siya ay nakadilat na rin ang mga mata ni Louie. "Diba, ikaw ang babaeng tumulong sa akin? Pero bakit wala ako sa ospital? Nasaan ako?" Nandito ka sa apartment ko, pero huwag kang matakot. Wala akong intensyon na saktan ka. Sa katunayan, gusto kitang tulungan. Natuklasan ko na ang lalaking nagpakilalang tatay mo ay gusto kang turukan ng gamot na pampatulog para hindi ka makalabas sa ospital na yon. Nakinig lamang si Louie bago ibinahagi ang kanyang kwento. Tama ka, hindi siya ang aking ama. Pero para maunawaan mo ang lahat, kailangan kong ikwento sa iyo ang mga nangyari simula noong bata pa ako. Talagang komplikado at magulo ang buhay ko. Ang aking ama ay isang negosyante na nagmamay-ari ng mga hotel at restaurant. Hindi lamang rito sa syudad, kung hindi pati na rin sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang aking nanay naman ay isang doktor at marami na siyang natulungan na mga kakilala at makapangyarihang tao. Noong 3 taong gulang pa lamang ako ay marami ng banta sa buhay namin. Marami siyang kalaban sa negosyo at yung iba ay kamag-anak pa namin. Kaya naman, gumawa ng kasulatan ng aking ama na kung sakali mang mawala sila ni mama, ako ang magiging tagapagmana ng lahat ng maiiwan nilang ari-arian at negosyo kapag umidad na ako ng 25. At ito na nga ang malaking problema. Sa susunod na buwan na ang aking ika-25 taong kaarawan. Ang kaibigan ng aking ama at malayong kamag-anak na si Rodrigo ang pinagkatiwalaan nilang mamahala sa lahat. 15 taong gulang ako nang pumanaw ang aking ama matapos sumabog ang kanyang kotse. Pagkatapos noon, si mama naman nakaligtas sa aksidente. Pero sa dami ng pinsalang tinamo ay binawian rin ng buhay sa ospital. Mula noon, si Tito Rodrigo na ang aking naging legal guardian. Siya ang nagpapatakbo ng negosyo ng aking ama at lagi niyang ipinapamukha sa akin na utang ko sa kanya kung bakit maayos ang buhay ko ngayon at hindi ko naranasang tumira sa ampunan. Pero hindi niya naman ako itinuring na parte ng pamilya. Hindi niya rin naman ako sinasaktan, pero noong nagpakasal siya sa babaeng mas bata sa kanya ay doon ko lalong naramdaman na pabigat lamang ako sa kanila. Ipinadala nila ako sa ibang bansa upang doon mag-aral ng kolehiyo. Noong bumalik ako rito ay nagsimula akong magtayo ng sariling negosyo, pero tumutol si Tito Rodrigo. Hanggang aksidente kong nadiskubre ang huling habilin ng aking ama. Isang araw ay binisita ko ang aming dating katiwala at kasambahay. Siya ang kasakasama ko noon, kaya marahil alam niya ang lahat ng nangyayari sa bahay. Pero nanatili siyang tahimik hanggang pinalayas na siya ni Tito Rodrigo. Nang subukan kong hanapin ang abogado ni Papa, ay doon ako nakatanggap ng mga pananakot, mapasulat man o tawag sa cellphone. Pero binaliwala ko ang lahat ng yon.
hanggang bigla na lamang may dumukot sa akin. Hindi ko alam kung saan nila ako dinala. Maswerte lang akong nakatakas nang magpaalam akong pupunta sa banyo. Pinilit kong dumaan sa kisame. Akala nila nakatakas ako, kaya umalis sila ng bahay para hanapin ako. Nung masiguro kung wala na sila ay tsaka ako bumaba ng kisame at tumakbo ng tumakbo. Dahil madilim na ang paligid kaya ilang beses akong gumulong at sumalpok sa mga puno hanggang narating ko na ang kalsada. Doon na ako parang nawala ng malay hanggang narinig ko na ang boses mo. At ngayon, alam ko na kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Sino ba naman ang makikinabang kung mawawala na ako ng tuluyan, kundi si Tito Rodrigo. Bakit hindi tayo pumunta sa abogado ngayon bago ka pa mahanap ng tito mo? Siguradong kumikilos na sila ngayon, tsaka alam nilang apartment na to. Agad nagtungo ang dalawa sa abogado bago pumunta sa mga pulis upang makamit ang hustisya. Maraming proseso at hindi rin biro ang kaba na nararamdaman ni Amanda at Louie. Pero nang magsimula ang investigasyon ay doon nila natuklasan na si Rodrigo ang nasa likod ng kidnapping. Bukod doon ay siya rin pala ang may pakana ng pagkamatay ng mga magulang ni Louie. Nanginginig ang katawan ni Louie sa sobrang galit. Gusto niyang makaharap si Rodrigo bago ito tuluyang makulong ng habang buhay. Gusto niyang malaman kung nagsisisi ba ito sa lahat ng ginawa niyang kasalanan. Pero sa halip na humingi ng tawad ay walang mababakas na pagsisisi sa itsura nito. Masaya ka na ba, Louie? Siguro nga, tumatanda na ako. Nagiging sentimental at nagiging mahina. Bakit nga ba hindi pa kita pinatay noon pa? Yun ay dahil siguro kahit papano itinuring kita bilang anak. Ano? Itinuring mo akong anak matapos mong patayin ng mga magulang ko? Siguradong sa halip na magluksa ay tuwang-tuwa ka pa. Pinagkatiwalaan ka niya pero ikaw ang trumaidor sa kanya. Ikaw ang sumira ng buhay ko. Bakit mo pa ako hinayaang mabuhay? Bakit mo ako pinag-aral? Yun ba? Hindi ko rin gustong gawin yun. Pero kahit papano, naawa ako sa'yo. Isa pa, ikaw ang nagpaganda sa aking reputasyon. Dahil nagpakatatay ako sa'yo. Sino bang mag-aakala na ako pala ang may pakana ng lahat? Pero sa bilis ng paglipas ng panahon ay doon ko lang napagtanto na malapit mo na palang pakinabangan ang lahat ng aking pinaghirapan at hindi ako makapapayag na mangyari yon. Dahil sa babaeng driver kaya nasira ang lahat ng plano ko. Pero huwag kang mag-alala, makakalabas ako rito sa dami ng aking koneksyon. Pero makaraan ng ilang linggo, tuluyan ang nahatulan ng panghabang buhay na pagkakakulong si Rodrigo. Iyon ang hustisyang inaasam ni Louie para sa kanyang mga magulang. Matapos ang mahaba at matagal na proseso ay nabawi ni Louie kung ano ang para sa kanya. Bilang pasasalamat ay binigyan niya si Amanda ng trabaho sa kumpanya. Naging magkaibigan sila, laging magkausap at sabay ring kumakain. Niregaluhan din siya ni Louie ng kotse nang sa gayon ay hindi na ito mag-commute lalo na't malapit na siyang manganak. Napamahal na si Louie kay Amanda pero hindi niya magawang magtapat lalo na't natatakot siyang umiwas ito sa kanya. Alam niyang takot pa rin si Amanda ang magtiwala sa mga lalaki matapos ang nangyari sa dati niyang karelasyon. Kaya naman, napagpasyahan niyang maging kaibigan na lamang ito na laging nakasuporta at nakaalalay. Louie, masyado mo naman yata akong pinapaboran mula sa apartment, mga gamit ng bata, sasakyan at pati na trabaho. Ngayon ko lang naramdaman ng ganito at tatakot ako na baka hanap-hanapin kita kapag nasanay ako. Sa totoo lang, masaya naman ako sa pamamasada. Kaya lang tulad ng sabi mo, malalaman ni Mr. Cruz na buntis ako at hindi niya naman ako babayaran sa maternity leave at imposibleng tanggapin niya ako ulit pagkatapos kong manganak. Amanda, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na utang ko sa'yo ang buhay ko? 2 beses mo akong iniligtas at saka hindi ka naman ibang tao sa akin. Huwag kang mag-alala, kapag nanganak ka na, ako ang kunin mong ninong.
Oo naman. Alam mo Louie, sobrang komportable ako nakasama kita. Sana nagkakilala tayo ng mas maaga. Sayang at huli na ang lahat. Napamahal na si Amanda sa binata pero hindi niya naman magawang ipagtapat ang nararamdaman dahil alam niyang mayroon na siyang anak sa ibang lalaki. Isa pa ay imposibleng maggustuhan siya nito. Baka talagang mabait lang si Louie at tumatanaw ng utang na loob. Nakakahiya, baka ako lang ang nagbibigay ng mali siya sa lahat ng ginagawa niya. Magkaibigan lang kami at yun lang yun. Wika ni Amanda sa sarili habang nakaharap sa salamin. Isang araw, pagkatapos magpa-check up sa klinik ay nagulat siya nang makita si Maylin. Masaya sila sa muling pagkikita, kaya naman marami silang napag-usapan. Alam mo, nag-resign ako agad sa ospital na yon pagkatapos ng mga nangyari dahil pinag-initan ako ng doktor. Pero okay lang yon dahil nakuha ko naman ang sweldo ko. At saka, balita ko nga, natanggalan siya ng lisensya matapos magsumbong ng ibang nurse sa ginagawa ng doktor na yon. Nangungurakot pala siya sa mga pasyente. Baka nga di magtatagal makulong na rin yun. Natatawang sabi ni Maylin. Nako, deserve niya naman yun. Ano ba namang klaseng doktor ang gagawa ng kalokohan para hindi magising ang pasyente? Tsaka siguro, may mga ganun yata talaga. Mas inaasikaso ang pasyente na may pera. Pero kung mukha kang pulubi, hahayaan kang mamatay na lang sa sulok. Wika ni Amanda. Ipinagtapat niya rin sa nurse na hindi talaga si Louie ang tatay ng bata at hindi niya talaga ito kasintahan simula pa lang. Hay nako Amanda, iba ka rin talaga. Pero saludo pa rin ako sa katapangan at lakas ng loob mo na iligtas ang taong hindi mo naman kaano-ano. Alam mo, kung ako sa'yo, sabihin mo kay Louie kung ano talaga ang nararamdaman mo. Bahala na pagkatapos. Naniniwala naman ako na mamahalin niya ang bata. Mabuti naman siyang tao, Amanda. Parang magkapatid na ang turingan ni Amanda at Maylin sa isa't isa. Kaya naman ang humilab ang kanyang tiyan, si Maylin agad ang kanyang tinawagan. Si Maylin rin ang tumawag kay Louie upang ipaalam rito na manganganak na si Amanda. Kaya ihatid niya sa ospital. Halos 4 na oras din bago nanganak si Amanda. At sa mga panahong iyon, ipinagtapat ni Louie kay Maylin kung gaano niya kamahal si Amanda. Hay nako, ewan ko sa inyong dalawa. Kung mahal niyo palang isa't isa, bakit di pa kayo magpakasal at magkatuwang ninyong palakihin ng bata? Sa tingin mo, mahal niya rin ako? Ano ka ba naman Louie? Oo naman, mahal na mahal ka niya. Kaya huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Marco ang napiling ipangalan ni Amanda sa kanyang anak. Napaluha siya nang makita ito sa kanyang tabi. Para bang nawala ang lahat ng takot at hirap niya noong ipinagbubuntis ito. Napalitan iyon ng saya at pasasalamat. Amanda, congratulations! Nakangiting wika ni Maylin. Salamat, pero nasan nga pala si Louie? Umuwi na ba siya? Ay nako, hindi ka iiwan ng lalaking yon. Mahal na mahal ka niya Amanda at alam kong magpo-propose din siya sa'yo. Ako ang maid of honor Abot tengang ngiti ni Maylin. Si Maylin ang nag-asikaso kay Amanda at sa baby habang nasa ospital. At noong araw na lalabas na sana ang mag-ina, ay iyon din ang araw na nag-propose si Louie. Congratulations Amanda! Matagal na kitang mahal. Higit pa sa kaibigan. At kung papayag ka, gusto kitang pakasalan. Will you marry me? Kasabay noon ang palakpakan ng mga nurse. Mahal rin kita Louie. At oo, papayag akong magpakasal sa'yo. Lumuluhang wika ni Amanda na noon ay nakaupo pa rin sa wheelchair. Mabilis na lumipas ang 3 taon mula nang maikasal si Amanda at Louie. Maayos at masaya ang kanilang buhay mag-asawa. Tapat at mapagmahal at talagang maalaga si Louie sa kanyang mag-ina. Isang araw, nagkayayaan silang dumaan sa travel agency para magpabook dahil balak nilang magbakasyon sa Japan ng 1 linggo. Total, malapit na ang kanilang anniversary. May sekretarya naman si Louie pero mas gusto ni Amanda na siya ang mag-asikaso.
Pagpasok nila sa loob ng opisina ng travel agency ay nakangiting bumati ang admin. Ayon rito ay maupo muna sila dahil may kausap lang ang manager na si Sandro. Habang nakaupo si Amanda, Louie at Marco, dumating si Sandro. Hindi agad siya namukhaan ni Amanda dahil malaki na ang ipinagbago ng itsura nito. Mukhang hindi na siya na-promote o lumipat ng ibang trabaho. Muling naalala ni Amanda ang naging hiwalayan nila noon. Kaya naman, nagpanggap siyang hindi niya ito kilala. Napili namin ang aking asawa at anak na mag-book ng family tour sa Japan ng 1 linggo. Ano ang may o-offer niyo sa amin? Nauutal na nagsalita si Sandro. Hindi niya lubos maisip na ang babaeng kaharap niya ay si Amanda, ang dating waitress na nakapag-asawa ng big time. At ang batang kasama niya, siya kaya ang aking anak? Bulong niya sa sarili. Sandali lang, Amanda. Hindi mo ba ako natatandaan? Ako to, si Sandro. At ang batang yan, siya ba ang ating anak? Pero tumayo si Louie bago nagsalita. Sino ka at bakit mo inaangkin ang aking anak? Amanda, halika na. Sa ibang travel agency na lang tayo magpabook. Huwag kang mag-alala, Louie. Baka nagkamali lang siya. Pero tama ka, sa ibang agency na lang tayo pumunta. Nagtawanan ang mag-asawa pagkasakay ng kotse. Hindi sila makapaniwala na marunong pala silang umarte. Si Sandro naman ay hindi pa rin makapaniwala sa kanyang nalaman. Matagal na silang hiwalay ni Fatima at hanggang ngayon nakatira pa rin siya sa poder ng kanyang mga magulang. Walang asawa at wala ring anak. Ilang buwan matapos ang naging bakasyon ng mag-anak ay nalaman ni Amanda na buntis na naman siya at syempre si Louie ang pinakamasaya. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mong kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.